So magandang araw sa lahat ng nanonood ng vlog na ito at may panibago na naman tayong pag-uusapan ngayon at ano na bang date na nire-record ko to. So April 15, hindi ko alam kung kailan ma-upload to. No? So coincidentally, ngayon din magsisimula sa NCR yung pagbabawal ng e-bike, e-tri, sasabay ng mahigpit ng pagbabawal ng tricycle at kung ano pang huhulihin nila under doon sa inilabas na memo ng MMDA. No? So, ngayon ang pag-usapan, ano ba yung binibasis nila or basis nila sa pagbabawal ng ating mga sasakyan na three-wheel vehicle. So, ang pinag-uusapan natin dito is yung Bajaj RE, TVS King, Piaggio Ape at iba pang mga klase ng three-wheel vehicles. No? Kasi isinasama na sila ngayon sa pagbabawal sa National Highway. So, saan ko nga ba hinuhugot ngayon yung aking gustong pag-usapan? Nabasa ko kasi yung post ni Tuktuk Adventure, Wild Tuktuk Adventure Philippines, no. Patungkol dun sa ito nga, yung parating na pagbabawal ng mga tricycles at isinasama nila yung TWBs. Actually, kanina umaga 'di ba nag-start, nakabasa ako ng mga articles na meron na silang mga hinuli kagaya ng TWBs. Sa Maynila particularly at sa iba pang mga part ng Metro Manila na sinabi ng MMDA na bawal na sila doon, ano. So ito yung post ni Wild Tuktuk Adventure Philippines. Ayan. Inano niya munang nirepost yung sinabi ng MMDA ng mga pangunahing lansangan kung saan bawal dumaan ang tricycles, push carts, pedicabs, kuliglig, e-bikes, e-trikes at light electric vehicle. Alinsunod sa MMDA Regulation number 24-002 Series of 2024. So bago lang. So ipipa-implement ito ngayong araw na to at sa mga sumusunod. So yung mga bawal na daanan na ng mga sinasabi, mga sakyan dyan sa taas ay Recto Avenue, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, EDSA, of course, Katipunan, CP Garcia, Southeast Metro Manila Expressway, Rojas Boulevard, Taft Avenue, Osmeña Highway or South Super Highway, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, A. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Delpan, Marcos Highway, MacArthur Highway, Elliptical Road, Mindanao Avenue, Marcos Highway, Boni Avenue, Espanya Boulevard, at iba pang mga kalsada maaaring tukuyin ng MMDA. Dami nun. Okay? So, ito yung first part ng kanyang post. And then, yung laman ng kanyang post ay, ayan, ito, basahin natin na. Hindi po kami e-bike or e-trike. Isa sa pinakamalungkot na balita ito para sa amin. 8 taon na akong bumibiyahe kahit saan sa Pilipinas. Kahit kailan, wala akong naging abala sa daan. Sobrang dinidisiplina ko ang sarili ko sa pagmamaneho. Bakit? May lisensya ako at may rehistro ang sasakyan ko. Last renew ko, 10 years valid kasi wala akong violation sa loob ng mahabang panahon. Para sa hindi po nakakaalam, pag nakapag-renew ka po ng 10 years validity ng iyong lisensya, katulad ko, 10 years din ng validity ng lisensya ko, ay ibig sabihin nun, wala kang record sa LTO ng anong violation. So, sa pagbabawal ng e-bikes dahil sa dami na pasaway sa kalsada, sobrang unfair nito sa aming nagbabayad ng lisensya at rehistro sa LTO. Para saan yung binabayaran namin? Para gamitin sa subdivision lang? Bakit kailangan pa naming i-rehistro ang sasakyan namin na mas mahal pa? Mas mahal pa nga sa rehistro ng motor at tricycle. I agree with that kasi according sa LTO Memo 2020-2227, ang katumbas na rehistro na babayaran namin pag magpaparehistro kami ay light cars. So, mas mahal pa sa motor at tricycle kasi ang motor at tricycle halos nagpapareho lang ng rehistro. So, I agree with that na kung pagbabawalan lang din namang sa main road ang mga TWBs, anong sense ng ang rehistro, bayad ng rehistro, ay katumbas ng kotse? Okay? So, sana wag nyo lang tingnan yung kasalanan ng iba para ilahat kami. Kung may violation sa kalsada, saka nyo kami huliin o tukitan. Pero yung dadaan ka lang para makapunta sa isang destinasyon, sobrang di talaga patas. I agree with that. Kung bawal man, bigyan nyo kami ng maayos na matadaanan o bigyan ng lane sa gilid na pwedeng daanan gaya ng ibang lugar
private naman po kami. Yes, yun yung simulat sa pool, yun din naman din ang sinasabi ko. I agree with Tuk Adventure Philippines. Sorry, hindi na ako nakapagpaalam sa kanya na ginamit ko yung post niya. Pero kaya ako ginagamit tong post niya is to say the same sentiment sa social media na meron ako. Kasi noon pa man, di ba, sa mga nakaka-survive, nakakapanood palagi sa akin, ito na yung sinasabi kong palagi. No, tanging sa Pilipinas lang binabawalan tong sasakyan na to sa highway. Sa UK, Egypt, Cambodia, India, at iba pang lugar, malaya sila. Ano ba pinagkaiba natin sa mga bansa na yun? O nga naman. Next. So, safe po ang sasakyan namin. May seatbelt? Yes, I agree with that. Yung akin, may seatbelt. Dalawa ang headlight? Yes. May hazard? Yes. May reverse light? Yes. May wiper? Of course. May windshield. Reserbang gulong para di makaabala sa daan. May kasama pang yung pang angat ng tawag ito sa sasakyan kung sakaling kailangan tanggalin yung gulong. May libre pong ganun sa Bajaj. 80 kilometers per hour ang takbo. Yes. Di basta tumataob dahil may differential. Ayan, park light, maayos na bubong, balanse pag-drive. Sa mga dealers at manufacturers, wag nyo naman kaming pabayaan. Madami na rin po kami. Sana naman po ay masikaso nyo itong problema na to. Hindi lang kami bumili ng unit para ipang-display lang sa mga susunod na panahon. Ang ganda ng produkto nyo, tinatangkilik, ay sana ay tulungan nyo kami. And I agree with the whole content ng post ni Wild Tuk Tuk Adventure Philippines. Kasi yan din naman yung ipinaglalaban ko noon pa. At dumating na nga yung kinakatakot natin ngayon na pati ang TWBs o three-wheel vehicles ay hinihuli na rin sa main road. Dahil hanggang ngayon, itinuturing pa rin nila itong tricycle. At meron pa rin talagang makulit sa comment section na tricycle daw ang Bajaj RE. At mga katulad nito, kasi 3 gulong. Gugulungan na talaga kita eh. Kulit-kulit mo eh. So, dito pa lang sa point na to, yes, sang-ayon talaga ako sa sinasabi ni Wild Tuk Tuk Adventure Philippines. Kaya nga nag-comment ako mismo dyan sa post na yan. Na sabi ko, panahon na siguro para makapagsalita tayo at masabi natin sentimento natin dun sa mga kinauukulan. Kasi, pero pinagbabayad nyo kami ng pagkamahal-mahal na rehistro, tapos di rin pala namin magagamit sa National Highway yung sasakyan. Kung tutuusin, kung disgrasya ang pag-uusapan, hindi ko lang nailagay dito sa slide parang, hindi parang, talagang mas maraming nadidisgrasyang motorcycle kaysa sa katulad namin. Kasi, alam niyo na yung sagot doon. Okay? So, hindi ko maintindihan sa ibang na sinasabing marami daw na disgrasya, nagko-cost ng traffic. Parang mas nagko-cost ng traffic pa nga. Baka kasi masaktan yung community nila eh. Pero ako, nagsasabi lang ako ng totoo. No? And sa mga dealers at manufacturers yun, baka pwede namang kami makiusap sa inyo na pinagbentahan nyo na naman kami, nagbabayad kami sa inyo, ay baka naman pwedeng tulungan nyo rin kaming sabi yung saloobin namin. Kasi, nang gagawin namin sa unit namin na yan? Wala na lang, pan-display, ganun. Mabuti-buti, yung trabaho ko, malapit-lapit lang. So, nagagamit ko pa siya sa pang araw-araw na pagpasok ko. Pag nagkataong kayang malayo na yung papasukan ko, at dadaanan ko na yung mga sinasabing daanan dyan, wala na, back to commute na lang ako. Di sa uli ko na lang yan. Ganun lang yun. No? So, ano bang pinanggalingan yan? Kasi lumabas na nakaraang 2023, yung DILG Memorandum Circular Number 2023-195, na sinasabi sa mga LGU na seryosohin at paghigpitan ng pagbabawal ng tricycle, pedicabs sa mga national roads. Kasi daw, yung marami daw na didisgrasya o nai-involve sa disgrasya ng ganitong klaseng mode of transportation. Tine-check ko naman yung data, parang mas maraming nadidisgrasya sa motorcycle. Compare mo sa ganito. Kung yun ang basis ninyo, pagbawalan nyo na rin yung motorcycle sa daan kasi maraming na-disgrasya sa kanila. Okay. Ito yung Memorandum Circular 2007-01 galing din sa Department of Interior and Local Government. Kasi ito naka-attach to dun sa Memorandum Circular 2023-195 bilang reference, no? Ngayon, kinote ko to dahil nandito dinefine ng DILG kung ano ba talaga yung tricycle. Sabi dito, tricycle is a motorcycle vehicle o motor vehicle composed of motorcycle, yung motor, yung dalawa gulong, fitted, kinabitan, fitted, with a single wheel sidecar.
or a motorcycle with two-wheel cab operated to render transport service in general public. Para mas maintindihan nyo, lagyan natin ng picture. Ito sila. Yung nasa taas, ito nakikita nyo. Ayan. Yan yung motorcycle fitted. Yun yung motorcycle fitted with single wheel sidecar. So, may isa siyang and then, a motorcycle daw naman with two-wheel cab. Yun, may cab doon sa dulo. Operated to render transport service to the general public. So, yan pa yung tinutukoy nilang tricycle. Ngayon, sa sarili nilang definition ng tricycle, I don't know bakit nasasama yung TWBs. Kaya nga ang tawag ng LTO doon, three-wheeled vehicle. Hindi naman tricycle. Three-wheeled vehicle. Magkaiba po yung three-wheeled vehicle sa tricycle. Ang term yata na tricycle, hindi ko nagkakamali. Pakitama ako kung may mga nakikinig sa akin dito sa comment section galing sa LTO mo or sa DILG na ang tawag dito, yung tricycle ay term na ginagamit doon sa mga motorcycle na kinabitan ng cab or ng sidecar na kung saan inire-render ito as public transportation. Yun yung ang pagkakaintindi ko sa definition eh. Motor vehicle composed of motorcycle fitted with a single wheel sidecar or a motorcycle with a two-wheel cab operated to render transport service to the general public. So, yun. Baka nagkakamali kasi ako ng aking pagkakaintindi. Pero yun talaga yung nababasa ko actually. Okay? So, ang basis kasi nito, no, nung inaano nila, is that ginagamit sa public transportation, hinuhuli. At bawal ito sa national highway, itong mga to. Paano ba ituturo sa camera? Hindi ko mahalang design. Ano ko sa camera. Pero, bakit nadadama yung TWBs? No? Yun yung magandang tanong. I think kasi nga, ang design niya is, yung iba, ginagamit siya to render general public transportation. Punta tayo doon sa tinatawag na license restriction. Sa mga may bagong lisensya ngayon, ang license restriction ngayon, hindi na katulad ng dati. RC1, RC2, RC3, hindi na ngayon. Meron tayong A, A1, B, B1, etc. etc. So, doon sa mga may bagong lisensya, ito na yung lumalabas na, tawag dito, license restriction natin. Sa akin kasi A hanggang B1, I think, yung lisensya ko kasi nanggaling ako sa restriction 1 and 2 eh. So, yung restriction A1 na sinasabi, kung meron kang restriction A1, ito yung mga pwede nyong i-drive. Under ng category no, yung tricycles and microcars from L4 to L7. So, ano ba yung L4? Yung L4 is motorcycle with sidecars, a maximum design speed of exceeding 50 kilometers per hour. So, si L4, yun yung currently na tricycle na dinidefine ni DILG Memo 2007-01. Kasi motorcycle with sidecars with a maximum design speed of exceeding 50 kilometers per hour. While, yung atin namang mga Bajaj RE, TVS King at Piaggio Ape, ito yung sample lang L4. Yun, pinakita natin kanina. While yung atin namang three-wheeled vehicles yung tawagin is category L5. Dun pa lang sa category magkaiba na sila. L4, si motorcycle with sidecar, na which is yun yung dinidefine na tricycle ng DILG. While L5 is term three-wheeled vehicles, TWBs. So, these are the three-wheeled symmetrically arranged vehicle, no? With a maximum speed exceeding 50 kilometers per hour. Ayan. Sa akin kasi, personal na test ko, narating ko na yung 75 kilometers per hour kay Buknoy sa isang open road na kung saan tinesting ko siya. Ano naman siya, highway naman siya papuntang pagsanahan, kaya walang problem. Noon yun, yung hindi pa pinagbabawal talaga tayo. So, tinesting ko kung talaga ano yung top speed niya. Maluwag naman. So, na-touch niya yung 75 kilometers per hour eh. So, nakita ko yung top speed. No? So, magkaiba yung L4. Ito yung L4. Ito yung L5. Ayan. So, sa categorization pa lang, magkaiba na sila. Yung mga tricycle na dinidefine ni DILG Memo 2007-01 is ito. While ito ay hindi nakasama no, kasi L4 yung tricycle, L5 ay three-wheeled vehicle. So, magkaiba na.
So ano pa yung kasama doon sa sa lisensyang A1, license restriction A1? Um, yung L6 at saka L7. Pero sabi ko nga, kung yung L5 ay three-wheeled symmetrically arranged vehicle o ito yung mga tatlong gulong meron na symmetrically arranged. Ibig sabihin na symmetrically arranged, yung pagkaka-arrange niya symmetrical. Pag tinupi mo siya sa gitna, pantay yung arrangement niya. So, kung ito yung isang example ng L5, yung katulad din, Bajaj RK, kamukha ni Book na ito. Ang isa pang pwedeng mahulog sa kategory na yan ay itong Can-Am Spider na matagal na natin pinag-uusapan. Kung sa mga iba, familiar kayo, ito yung ginamit ni former President Duterte nung umuwi siya ng Davao. Yan, ito ay 1,100cc na klase ng vehicle, symmetrically arranged three-wheeled vehicles. Hindi naman pwedeng maging motorcycle to eh. Kasi by definition, sabi ng LTO, ang motorcycle, two-wheeled vehicle. So tatlo na to. Ayan. Another thing is this one. Hindi ko alam kung Harley Davidson ba to. Symmetrically arranged three-wheel vehicles. Kasi pag hinati mo sa gitna, nagpapantay yung arrangement ng sasakyan, pati nung gulong. So ito, L5 to. Ngayon, kung pati yung L5 ay sasama nyo sa pagbabawal as tricycle, dapat ito hinuhuli din. And ito. So kasi nakakategory. Wala namang silang pwedeng ibang i-category. Hindi mo sila pwedeng i-category as motorcycle. Maglolokohan tayo doon kasi two-wheeled lang naman ang dinidescribe sa motorcycle. Three wheels na to eh. So papasok na to. Hindi naman to motorcycle fitted with sidecar katulad ng L4. So papasok na to sa L5 which is symmetrically three-wheeled vehicles. So kung ipinagbabawal yung Bajaj as L5, bawal din dapat itong mga ganyang klase ng vehicle at ito rin. Yan. So kasi papasok sila dun sa bawal to dahil sila ay L5 daw or sinasama sila sa pagbabawal ng tricycle. Ngayon, meron kasi makulit na nagko-comment sa aking YouTube channel. Ito, parati nang sinasabi, try cycle pertaining to two-wheel. Try tatlo daw cycle. So, dapat baguhin yung classification ng LTO. Mas marunong kapag kay LTO na maanang magaling. Kasi may isang case pa, kung cars or trucks na may for nagguling, gulong, tawag four wheels. O nga naman, four wheels naman talaga ang tawag dun eh. Pero anong classification niya? Tricycle, quadricycle, ganon. Kung maliit naman ang tawag quad bike, pero ganon din four wheelers pa rin. O quad bike, yung tawag dun sa mga quadricycle na apat ng gulong. Pero kung kasi ang gagawin mo, lahat ng tatlong gulong tatawagin mong tricycle, lahat ng apat na gulong tatawagin mong four wheels. Eh di yung Bajaj Qute, four wheels na rin yun, hindi siya na quadricycle. Tingnan mo, doon ka nagkakaproblema eh. Yung ibang bansa nga, ganun ang categorization nila eh. Kasi sa ibang bansa, ang categorization ni Bajaj Qute na apat na gulong na katulad ng Bajaj RE, quadricycle siya, hindi siya nakakategory as sedan. Eh apat din ang gulong nun. So LTO na LTO na wala na sa root words, masyadong ipomunus. Masyado ka ring matalino kung sino ka man. Hindi nga po pwedeng ganun ng classification ng sasakyan eh. Kasi kapag lahat ng tatlo gulong ginawa mong tricycle, pati yung Spider Can-Am, at pinakita natin, pati ito tricycle na rin at bawal na rin sila sa National Highway. Ewan ko lang kung may papayag sa yung mayroong ganung klase ng sasakyan na Spider Can-Am pagbabawalan sa National Highway. Di ba? Problemang malaki na yon. O for example, classification daw ng is lahat ng apat na gulong dapat four wheels ang tawag. So yung Bajaj Qute pumasok sa Pilipinas, tinawag siyang four wheels na category sa lahat ng klase ng sakyan na four wheels. Yung four wheels pinapayagan ngayon sa expressway. So dapat payagan din si Bajaj Qute sa expressway kasi four wheels siya, ganun ang mangyayari sa classification ng sasakyan mo. Di nagkagulo-gulo ka na. 'Di ba? Okay, yun kasi ang problema kasi sa ibang Pilipino kasi minsan nagmamarunong wala sa hulog. Kaya kahit pare-pareho sila ng bilang ng gulong sa sasakyan, hindi mo sila pwedeng i-generalize sa isang kategory. Magkakaiba kasi ng kategory. Unang-una, nagbabago yun. Depende sa lakas ng makina o sa makina nakakabit doon sa sasakyan. Ganun.
Hindi po pwedeng lahat, lalahatin mo, tricycle, 3 gulong. Eh di, nagreklamo yung may Can-Am Spider. Ano yun? Talaga naman, oo. So, ayun, ang kasama pa sa tricycles and microcars sa category restriction A1 is yung light quadricycles and heavy quadricycle, which is L6, L7. May bukod akong magiging vlog dito, abangan nyo lang. Napaka-busy lang talaga ngayon kasi end of school year. So, anong point natin na gusto nating iparating? Parehong point din ng pinaparating ni Boss Wild Tuk-Tuk Adventure Philippines, no? One, yung TWB, so three-wheeled vehicles, registration fee is equal to light cars. Mahal yun, actually. Tapos, bawal sa national highway. Parang hindi naman yata makatarungan at hindi naman yata tama na ang laki-laki ng ibinabayad ng rehistro ng mga TWB. Pero bawal sila sa national highway. So, it is wise na dapat talagang ma-discussion ito kasi pero mo, every registration, magbabayad kami ng light cars. Tapos yung totoong light cars, pwede sa national highway, kami hindi. Eh pareho lang kami ng binabayaran ng registro. Ganun yun. Ganun ba yun? Problema yun. Another two is walang clear regulations. Kaya may kanya-kanyang interpretation ng iba-ibang ahensya. Yun yung problema. Pagdating sa ganitong klase ng sasakyan, pumayag tayong pumasok sa Pilipinas yung ganitong sasakyan, pumayag tayong maibenta, pero walang clear regulations. Tama nga yung sinabi ng ibang comment dati dun sa comment section eh. Nahirapan akong sagutin kasi nung binabasa ko, tama yung point niya eh. Dito kasi sa atin, sasakyan muna mauna bago regulations. Dapat regulations muna bago sasakyan. No? Tama naman siya kahit paano. So, dapat unified yung ating regulations. Ang problema kasi naglagay ng batas sa Pilipinas na pwedeng mag-decide ang LGU over that eh. Hindi dapat ganun eh. Kung ang ahensya ng LTO ang namamahala sa lahat ng kategorya ng sasakyan at kung ano-ano pang batas patungkol sa sasakyan, dapat sila lang. Kasi sila lang kasi yung alam kong nag-e-employ ng mga expert pagdating sa sasakyan. Eh kung ibibigay mo yan dun sa mga wala na mga expertise pagdating sa sasakyan, parang nakita kong video no nakaraan, smoke test, niratrat yung silyador, usok talaga yun kahit Euro 4 compliant yung diesel, diba? Tapos bagsak sa emission test. Pero mo Euro 4, Euro 6, Euro 4 na bumagsak sa smoke emission, edi hanep, diba? So kailangan siguro magkaroon ng clear regulations para dito sa ating uri ng sasakyan. Number 3, yung mga dealer, kayo rin maapektuhan sales nyo kasi ayaw na ang mga tao sa tiba. Kasi kung muhulihin na lang din naman yan at ang magiging bayad lang din namin ay katulad ng light cars, wag na lang. Mag-iipon na lang kami ng konti. May multicab na. Ayun, puro bilis yun. Binapayagan yun sa national highway. No? Kasi nakita ko, konti na lang. Pwede nang mag-loan ng multicab eh. May nag-offer sa akin, ganito down, tapos monthly 8,000. Eh, magkano binabayaran ko kay Buknoy? 7 plus. O, hindi nga. Almost 6 plus lang pala, monthly. O, di magdadagdag na lang ng konti. May multicab na ako. No? Yun yung ibig sabihin. At magiging setback nyo yun. Kahit anong sales or marketing strategy gawin nyo dun sa mga dealer ng three-wheel vehicles. Eh, dahil nagrarampant na yung balitang, huhulihin din naman yan. So, wala. Ang mangyayari, mauubos yung kliyente ninyo. At hihina ang sales ninyo. At yung mga meron naman katulad namin, baka ibalik na lang namin sa inyo. Sa inyo na lang yan. Eh, hindi rin naman papakinabangan eh. Di ba? Ganun yung pinupunto ni Wild Tuk-Tuk Philippines, Wild Tuk-Tuk Adventure Philippines eh. Anong sense lang meron kami niya, nagbabayad kami ng malaking registro tapos di rin pala magagamit. So, ali na lang. And number 4, kung gusto niyo puro kotse lang nasa daanan, so sad to say, we cannot afford to have cars for now. Sabi mo, kaya mo magbayad ng ng multicab. Eh, kung kaya ko, di sana nakapag-produce na ako ngayon. Eh, ibig sabihin, hindi pa kaya ng budget. No? At hindi naman talaga. Kung magkatanungan tayo ng sahod, maliit lang talaga ang sahod ko. Kahit sabihin yung assistant principal ang trabaho ko, eh, di naman ganun kalaki ang sahod ng teacher eh. So, kaya nga kami bumili ng ganito kasi yung lang afford namin ng sasakyan. Na convenient naman kahit paano. Tapos, hindi na namin magagamit. Noon ako yung
aangkat pa ng hopya galing sa Tipas Taguig. Yun lang nang ginagamit ko. Ngayon, di ko na nag-aalangan na akong dalhin sa kahit sa Alabang na lang. Baka kasi parahin, tapos huli. Wala na. Nag-aantay nga lang kung may nahumuli ng three-wheel vehicles na private, tapos i-petition. Tingnan natin kung paano nilang ika-categorize as tricycle ngayon, di ba? Yun. So, yun yung aking point. Tapos na pala yung slide ko. So, I hope nagkakasundo kami ng idea ni Sir Wild Tuk-Tuk Adventure Philippines na kasang-ayon ko siya or kasang-ayon namin siya na inilalaban namin yung karapatan namin bilang private owner ng three-wheeled vehicles. Pero kung kami lang kasi talaga yung lalaban at di namin kasama yung mga dealer dito, wag na lang siguro. Magsulian na lang tayo ng unit, ganun ba mangyayari? Hindi ba? Sana makarating sa kanila kasi mahirap naman yun. Naghuhulog kami ng malaki. Malaki na rin para sa akin, 6,600. Para sa maliit na sumasahod na katulad ko. Tapos hindi mo rin pala magagamit. Pagdating sa National Highway, wala din. Di ba? Anong sense? Okay. And lang, talagang kasi naman nakalagay naman dun sa LTO Memo 2020-2227 na pwede naman sa secondary national highway basta nasa gilid. Yung nangyayari ngayon, lahat bawal na. No? Halimbawa, kung gusto mong taga-south, katulad ko, nasa Binyan ako, gusto kong pumunta ng norte, makagala-gala man lang. Instead of mapapamura ako kasi may sasakyan naman ako, mangyayari dahil wala akong magko-commute na lang or mag-aarke lang sa akin, which is wala naman pareho. Diba? So, ano na. So, sana naming masolusyonan to. Kasi kung mahang ito, na ganito na lang ang mangyayari sa amin, there will be a point na wala na, mag-aayawan na kaming gumamit o soli na lang namin. Ganun. Gawa na lang kami ng paraan na makapagkaroon kami ng sasakyan na, ganun yata talaga. Kailangan naka 4 wheels. Wala na nga itong paradahan eh. Okay? So, pasensya na kay Sir Wild Tuk-Tuk Adventure Philippines kung ginamit ko yung post niya. Yun lang din naman kasi ang isang sa mga pagbe-basis ko para makapagsalita din ng same thoughts na katulad kong may-ari ng private use na three-wheeled vehicles. And I hope na magawa ng paraan at kasama nyo po kami mga may-ari ng three-wheeled vehicles na private use na nananawagan para sa ikalilinaw at sa ikaayos at magkaroon tayong layang magamit natin sa National Highway. Kasi ako talaga, directly speaking, kung talagang hindi yan ma-aksyonan at talagang ipagbabawal sa National Highway yung three-wheeled vehicles, sasauli ko yung akin. Ayokong gumamit ng isang sasakyan at binabayaran ko at nirerehistro ko na hindi ko rin naman mapapanibangan. Anong point na gumagastos ako ng malaki hindi rin pala mapapakinabangan. Ganun lang yun. Diba? Ganun lang. So, ilan siguro? Masyado na akong mahabang rant. 28 minutes na. I hope na parating ko yung yung aking hinuha. Dun sa nagsasabing tricycle yan, tumigil ka na. Wala na sa hulog yung sinasabi mo. Okay? At doon naman sa mga gusto mag-comment, comment lang kayo dyan sa comment section. O sa mga katulad kong may-ari privately used ng three-wheeled vehicles, i-push natin to. At makita natin na mapagbigyan dahil yun naman ang alam nating tama. Dahil nagbabayad tayo ng tama, nagre-register tayo ng tama, sana dumating sa point na tama na lahat. Hindi yung para tayong tinuturing na tricycle. Yung tayo tricycle, kung tutusin. Yun lang siguro. Maraming salamat. Friends.